Good day mga kataba! Another rest day, another opportunity na naman. Meron nga po pala tayong aayusin. Ang tumutulo naming faucet. Bali matagal na sa akin nirereklamo to ng misis ko na meron nga daw pong tumutulo dito sa mismong faucet namin. At syempre, agad ko itong ichinek. Pati yung ilalim, chinek ko na rin. At tinignan ko yung secondary valve namin, medyo napansin ko na parang may kalawang na rin. At may tumutulo nga, confirm. So inilawan ko yung ilalim nito. At nakita ko nga yung mga problema. Kaya nag-inventory ako kung ano yung mga bibiling kong pyesa. At tara, gawin na natin yan. A few moments later. At syempre, bago natin gawin yung project natin, bibili muna tayo ng mga kinakailangan nating pyesa. Bali pumunta nga po pala ako dito sa may 77. Dito lamang yan matatagpuan sa may Montillano Street, Alabang Muntinlupa. Shoutout nga po pala sa may-ari nito. Baka naman. At dito nga po pala may iba't ibang price ng mga regulator valve at mga faucet mismo at maraming pang iba. Iba-ibang gripo, iba-ibang style. Kaya maganda rin pumunta rito. Siyempre, hanahanap lang natin yung medyo budget meal. At meron kalidad. Nakauwi na nga po pala ako ng bahay at chinek ko yung mga binili ko. Ito nga po pala yung nabili kong regulator valve. Bali plastic yung material na binili ko para hindi kalawangin. At bumili na rin ako ng Teflon para sa mga threading niya. At higit sa lahat, ito ang pinaka main parts ng faucet. Ang bagong faucet, stainless po ito. Na in-order ko galing sa TikTok. At nag-start na nga po pala akong i-prepare yung mga gagamitin ko. Bali, nilagyan ko muna ng Teflon yung mga threading ng main valve regulator natin. At agad-agad, nag-start na nga po pala akong gawin. Kung makikita nyo sa video, nakahubad na naman ako. Pasintabi na lang po sa mga kumakain dyan. Dahil mainit at pawisin ako kapag gumagalaw at nagtatrabaho. Kung makikita nyo sa video, naglagay ako ng palanggana sa ilalim ng lababo. Dahil kapag tinatanggal ko yung mga main valve nito, nagkakaroon to ng mga leak na pwedeng tumulo sa may lapag ng lababo ninyo at mabasa kayo. At dahan-dahan lamang sa pagkabit ng main valve nito dahil kapag sobrang kasahigpit nito, pwedeng magkaroon ng loose thread o mahirapan kayong ipasok ang valve niya. Bali tinanggal ko na rin po pala yung dulo sa may faucet niya kung makikita nyo sa video. Buti na nga lang talaga meron akong emergency light dahil kung hindi nyo mamarapatin, ang dilim po ng ilalim ng lababo. Mahirapan po kayo magtrabaho kapag wala kayong dalang ilaw dito. Maganda rin naman matutunan yung mga ganitong bagay, yung mga basic maintenance ng bahay. Dahil kapag may emergency in case, kayo na rin yung gagawa mismo at hindi na nyo kailangan tumawag ng labor at gagawa rito. At makakatipid pa kayo sa labor nito. 6.5 hours later. At after few minutes, natapos ko na nga po pala yung project ko. Mahalagang i-check din yung mga ginawa nyo. Kung may tulo ba, sa mga duktungan niya, mahalaga yan. Para walang back job na mangyayari. At syempre, habang ginagawa nyo yan, kailangan ipuliduhin nyo na, tamang higpit lang. Huwag naman yung sobra. At sinubukan ko na nga rin po pala yung bagong faucet namin. Na pagka-stylish, bumagay dun sa may lababo namin. At dito ko na nga rin po pala tatapusin yung video. Ako nga po pala si Nonoy Taba na lagi nating piliin na sumaya.